Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi rin ng aking kwento. Ako nga po pala si Alisa. Pero madalas akong tawagin ng mga kaibigan ko na Liz. First year college ako noon at nag-aaral ako sa isang maliit na school sa Maynila. Sa bandang likod ng University Belt. Hindi naman ganoon kalaki ang campus namin. May ilang lumang building na magkakadugtong, makikitid na hallway at mga hagdan na sanay ng daanan ng libo-libong estudyante. Isa sa mga building na iyon ang pinakamatanda sa campus. 4 na palapag iyon at karamihan sa mga classroom sa 4th floor ay ginagamit para sa mga senior students at ilang general education subjects. Hindi ko naman yun pinapansin noon. Para sa akin, building lang iyon. Lumang building. Oo, pero normal lang. Sa totoo lang, mas iniisip ko pa ang mga recitation at exams kaysa sa itsura ng paligid. First year college ako noon kaya gusto kong maayos agad ang grades ko. Medyo may pagka-terror kasi ang history professor namin na si Professor Adrian Villarreal. Hindi siya yung tipong sumisigaw ng walang dahilan. Mas nakakakaba siya dahil tahimik. Yung tipong kapag tinawag ka niya sa recitation, hindi siya nagbibigay ng maraming pagkakataon. Kapag hindi mo alam ang sagot, diretso siyang magtatanong ng follow-up hanggang tuluyan kang maubusan ng masasabi. Kaya kapag sinasabi niya na mayroon kaming recitation, seryoso talaga ang buong klase. Noong araw rin na iyon, history class namin at sinabi ni Professor Adrian na random ang pagtawag niya. Ibig sabihin, walang makakapaghanda kung sino ang unang tatawagin. Kaya halos lahat ng kaklase ko ay nag-aaral kahit ilang minuto na lang bago magsimula ang klase. Nasa 4th floor kami noon, mga bandang 10:00 ng umaga. Siguro mga 10 minuto bago magsimula ang class, nakaupo ako sa hallway kasama ang kaibigan kong si Bea. Hawak niya ang yellow pad niya at mabilis na nagbabasa ng notes. Ako naman paulit-ulit kong binabalikan ng isang listahan ng mga pangalan at petsa na kailangan kong tandaan. Bea, sabi ko, samahan mo nga ako sa CR. Hindi man lang siya tumingin sa akin at sinabing, ikaw na lang, nagre-review pa ako eh. 5 minutes lang, sabi ko. Liz, may recitation tayo, sagot niya. Ihing-ihi na talaga ako eh. At doon lang siya tumingin sa akin at natawa. Sa 3rd floor ka na lang, mas maliwanag doon. Tumayo na sana ako matapos niyang sabihin sa akin yun pero nang napatingin ako sa relo ko, 5 minuto na lang bago mag-start ang klase. Kung bababa pa ako ng isang floor papunta sa CR, tapos aakyat ulit, baka mahuli ako. Kaya naisip kong sa 4th floor na lang. May restroom naman sa dulo ng hallway. Hindi ko yun madalas gamitin dahil mas gusto ko talaga yung nasa 3rd floor. Mas maliwanag doon at mas maraming dumadaan. Yung 4th floor restroom, medyo luma na. May malalaking salamin na parang galing pa sa lumang building. Madilim ang ilaw at hindi ganoon kalinis. Wala rin itong bintana. Ang tanging ventilation nito ay yung maliit na exhaust fan na halos hindi mo marinig kapag umaandar. Pero dahil nga wala akong choice, tumayo ako at naglakad papunta roon. At habang naglalakad nga ako, doon ko unang napansin na kakaiba ang hallway noong araw na iyon. Walang ibang estudyante. Usually kasi kahit may klase, may 1 o 2 taong naglalakad papunta sa CR. May nag-uusap sa gilid, may naghihintay sa labas ng classroom. Pero noong araw na iyon, parang biglang naubos ang lahat ng tao. Sa sobrang katahimikan nga ay naririnig ko ang sarili kong footsteps. Hindi naman mahaba ang hallway na yon pero dahil walang ibang tunog, parang mas mahaba ito kaysa sa normal. Pagdating ko nga sa dulo ay huminto na ako sa harap ng restroom. Bukas ang ilaw nito pero hindi ganoon kaliwanag. May isang fluorescent tube sa kisame na parang may problema dahil bahagyang nagfi-flicker. Hindi naman tuluyang namamatay.
Pero parang every few seconds lang, humihina ng kaunti ang ilaw nito tapos babalik. Wala na nga akong magawa at pumasok ako. Una kong napansin ang amoy. Hindi naman sobrang baho pero yung typical na amoy ng lumang public restroom na matagal nang sarado ang mga bintana. May halong disinfectant, lumang tubig at kung anong hindi ko matukoy. May 4 na cubicle sa kaliwang bahagi nito. Sa kanan naman ay 3 lababo at isang malaking salamin na halos kasing lapad ng buong pader. Yung salamin ang pinakaayoko sa restroom na yun. Luma na ito. May mga bahid na hindi natatanggal kahit na linisin mo pa. May ilang maliliit din na itim na tuldok sa gilid at may parang may manipis na marka sa ibabaw na hindi ko alam kung gasgas ba o crack. Pero noong araw na yun, hindi ko pa iniisip ang mga ganoong bagay. Ang iniisip ko lang ng mga sandaling yun ay matapos na ako para makabalik agad ako sa classroom. Pagkapasok ko pa lang, may narinig akong tunog sa dulo. Kasunod noon, bumukas ng bahagya ang isang cubicle door. Yung pang-4. Tumigil ako dahil sa narinig ko at inisip ko, may tao. Bulong ko sa sarili ko. Medyo gumaan pa nga ang pakiramdam ko dahil at least may kasama pala ako. Hindi ko naman kailangang makipag-usap. Basta alam ko na may ibang tao sa loob. Lumapit ako ng kaunti at napatingin sa unang 3 cubicle. Bukas ang lahat, pero hindi sila ganun kalinis. Yung unang cubicle ay may tubig sa sahig. Yung pangalawa naman ay may tissue na nakakalat. At yung pangatlo naman, parang hindi na flush ng maayos. Kaya yung 4th cubicle lang ang mukhang ginagamit. Nakatayo ako ng halos ilang metro mula roon at naghihintay. Di ko naman gustong kumatok at istorbohin ang nasa loob dahil baka awkward. Baka may tao talaga at naiihi rin. Kaya tumayo lang ako sa tapat ng cubicle. Lumipas ang ilang segundo. Wala akong narinig. Walang kahit tunog ng tubig o tunog ng toilet flush. Wala ring ubo o footsteps. Kahit ano, wala. Doon nagsimula na akong mainip. Okay lang. Sabi ko sa sarili ko, baka nag-aayos lang. Pero lumipas pa ang ilang minuto. Tumingin ako sa relo ko at 3 minuto na lang bago magsimula ang klase. Grabe naman. Kaya napagdesisyonan ko ng kumatok ng mahina. Hello? Sabi ko pero walang sumagot. Naghintay pa ako ng ilang segundo bago kumatok ulit. May tao po ba? Tahimik pa rin. At doon ako nagsimulang makaramdam ng kakaibang discomfort. Hindi takot pero medyo nakakainis na may pagka-conscious. Ihing-ihi na ako at ayokong malate sa klase. Kaya lumapit ako sa cubicle. Napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Siguro mga 2 pulgada lang ang awang. Hindi ko makita ang nasa loob nito dahil sa angle at ayoko rin namang sumilip. Excuse me? Sabi ko pa. Subalit wala pa ring sumasagot. Inilapit ko ang kamay ko para itulak ang pinto. Pero bago ko pa mahawakan, may narinig akong tunog mula sa loob. Isang napakahinang parang paghinga. Hindi nga ako sigurado kung yun ba talaga ang narinig ko o galing lang sa exhaust fan. Huminto ang kamay ko at pinakinggan ko pa ito. Subalit wala na. Okay, sabi ko sa sarili ko. Matapos noon ay dahan-dahan kong itinulak ang pinto. At pagbukas nito, walang tao. Walang kahit sino. Nakatayo lang ako roon na parang tanga habang nakatingin sa loob. Walang bag, walang damit na nakasabit, wala rin kahit cellphone o kahit anong indikasyon na may taong kakalabas lang. Ang toilet seat ay nakataas. Basa ng kaunti ang gilid nito at may maliit na patak ng tubig sa sahig. Yun lang ang nakita ko. Nang mga sandaling yun ay napatingin din ako agad sa likod ko at na-confirm na wala ring tao sa restroom. Napatingin din ako sa salamin.
Ako lang ang nakikita ko. Sa mga puntong yun ay napaisip ako kung baka mali lang talaga ang narinig ko. Baka nag-click lang ang lock dahil sa hangin. Baka bumukas ang pinto dahil hindi nakasara ng maayos. Pero hindi yun ang pinaka-weird na parte. Ang hindi ko maipaliwanag ay bakit parang may tao talaga akong nararamdaman habang naghihintay ako. Hindi ko man nakita ang mukha o narinig ang boses, may kakaibang pakiramdam akong may kasama ako. Na para bang hindi ako nag-iisa ng mga sandaling yon. Hindi ko na pinilit gamitan ng cubicle dahil sa kaba. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nawalan ng gana. Umihi na lang ako sa isip ko. Hindi, mas malala pa. Ihing-ihi pa rin ako pero may instinct akong nagsasabing umalis na ako sa lugar na yon. Kaya dali-dali akong lumabas ng restroom at habang naglalakad ako pabalik sa classroom ay narinig ko ulit ang pinto sa likod ko. Napahinto ako. Hindi ko agad yun nilingon at nakatayo lang ako sa hallway habang nakaharap sa classroom. Ilang segundo akong nag-isip kung babalik ba ako. Pero naalala ko bigla ang recitation. Mamaya na, sabi ko sa sarili ko. May class ako. Kaya nagpatuloy ako. At pagpasok ko nga sa classroom, nandoon na halos lahat ng classmates ko. Umupo ako sa tabi ni Bea. Tagal mo, bulong niya. Kala ko nag-CR ka lang. May weird sa CR sa 4th floor. Sabi ko, ano? Akala ko may tao sa cubicle 4, pero wala naman pala. Bahagya lang siyang tumawa at sinabing, baka may multo. Magtigil ka. Pagpigil ko sa kanya. Pero bigla niyang sinabi na, ikaw kaya nagsabi? Matapos noon ay hindi na ako sumagot. Maya-maya pa nga ay dumating na si Professor Adrian. At gaya ng inaasahan namin, nagsimula agad ang recitation. Alisa! Nanlamig ako. Hindi dahil sa nangyari sa CR, dahil iyon ang pangalan ko. Explain the significance of the Philippine Revolution of 1896. Mabuti na lang at nakapag-review ako. Nasagot ko naman. Pero habang nagsasalita ako, napansin kong parang hindi ako makapag-focus. May isang bahagi ng isip ko na bumabalik sa restroom. Doon sa pinto ng 4th cubicle. Sa tunog ng lock, sa pakiramdam na may taong nasa loob. Natapos nga ang class namin makalipas ang halos 1 oras. Paglabas namin, nagkalat na ulit ang mga estudyante sa hallway. Bumalik ang ingay, may mga nagtatawanan, may nagmamadali sa hagdan, may mga nag-uusap tungkol sa recitation. Biglang naging normal na ulit ang buong building. Sabay na tayo bumaba, sabi ni Bea. Tumangulang ako at habang pababa nga kami ng hagdan, naalala kong hindi pa rin ako nakakaihi. Bea, CR muna ako sa 3rd floor. Sige, hihintayin kita. Sagot naman ni Bea. Pumasok ako sa restroom. Dito mas maliwanag, mas malinis. Meron pang 2 babae na estudyante na nag-aayos ng buhok. Normal na normal. Habang naghuhugas ako ng kamay, bigla akong napansin sa salamin ang isang maliit na marka sa gilid ng pisngi ko. Para bang may mantsa dito. Pinunasan ko pero wala naman pala. Kaya akala ko reflection lang. Paglabas ko ng restroom, doon ko na kasama si Bea. Hindi ko na binanggit ulit ang tungkol sa nangyari sa 4th floor restroom. Hanggang sa sumunod na mga linggo, may klase ulit kami doon sa 4th floor. Habang papasok kami, napansin kong nakasara ang restroom na iyon. May maliit na papel sa pinto na nagsasabing under maintenance. Buti naman, sabi ni Bea. Baka may sira. Hindi ko alam kung bakit pero napatingin ako sa pinto ng matagal. May kakaiba akong nararamdaman sa bagay na yon. Hindi takot,
Parang familiarity. Parang may parte sa isip ko na nagsasabing alam ko kung ano ang nasa likod noon. At lumipas nga ang ilang araw bago ko nalaman ang isang bagay tungkol sa restroom na yon. Hindi ko ito narinig mula sa administration. Narinig ko ito sa isang kaklase naming si Marco. Hindi siya pala kwento pero mahilig siyang magtanong sa mga guard tungkol sa lumang building. Alam mo ba, sabi niya habang kumakain kami ng lunch break, may dating faculty office sa 4th floor bago ginawa yung restroom na yon. So, sabi ko, wala. Nagtataka lang ako kasi sabi ng guard, dati raw may maliit na storage room sa likod ng restroom. Bakit naman? Sabi ko ulit. May lumang pinto raw doon na matagal nang hindi ginagamit. Hindi ko na pinansin yung kwento niyang yon pero nang gabing yun rin, habang nasa bahay na ako, bigla kong naalala ang isang detalye. Yung restroom ay walang bintana. Pero noong araw na yon, ilang beses kong naramdaman na parang may malamig na hangin sa loob. Hindi naman malakas, sapat lang para maramdaman sa balat. At kung walang bintana roon, saan galing yun? Ilang linggo ang lumipas nang hindi nasasagot ang tanong kong yun. Nakalimutan ko na naman ang buong bagay. Hanggang sa isang araw, kailangan kong bumalik doon sa 4th floor dahil naiwan ko ang notebook ko. Mag-isa akong umakyat dahil nauna nang umuwi ang mga kaibigan ko kasama si Bea. Pagdating ko sa hallway, tahimik na naman. Hindi naman katulad noong unang araw na naranasan ko yon. Pero halos wala ng tao. Kinuha ko ang notebook ko sa classroom at agad sanang bumaba. Pero bago ako makalayo, narinig ko ang tunog mula sa dulo ng hallway. Huminto ako. Alam ko ang tunog na yon. Yun ang tunog ng lumang lock. Dahan-dahan akong napalingon sa restroom. Napansin kong bukas ang pinto at sa pagkakataong yun, napansin kong bukas ang pinto nito. Subalit walang tao sa paligid. Hindi ko alam kung bakit pero ilang segundo akong nakatayo lang doon. Tapos narinig ko ulit. Galing na ito sa loob. Ilang beses. Pagkatapos ay biglang tahimik na naman. Hindi ako agad lumapit at sa pagkakataong yun, mas malakas ang instinct ko. Kaya nagmadali akong bumaba kaagad. Hindi naman ako tumakbo pero hindi ko rin nilingon ang likod ko. Pero habang pababa ako ng hagdan, may narinig akong mahinang tunog mula sa itaas. Parang may pintong dahan-dahang nagsara. At sa mismong sandaling yun, may isang bagay akong napansin. Sa salamin ng restroom, bago ako tuluyang lumiko sa hagdan, parang may nakita akong anino sa loob ng 4th cubicle. Hindi ko na nakita ang mukha nito at hindi ko na rin nakita ang katawan. Pero pansin ko ang isang madilim na hugis lang sa reflection. Tumigil ako sandali. Bumalik ako ng mga 2 hakbang para tignan ito ulit. Subalit wala na. Ang nakita ko lang ay ang bukas na pinto ng restroom at ang 4 na cubicle. Simula nga ng araw na yon ay hindi na ako muling gumamit ng 4th floor restroom. Hindi dahil sigurado akong may multo doon. Hanggang ngayon hindi ko pa rin masasabi kung ano ba talaga ang nangyari. Baka may problema lang ang lock. Baka may hangin na pumapasok sa lumang ventilation system. Baka may ibang estudyanteng pumapasok at hindi ko lang nakita. Baka reflection lang ang nakita ko sa salamin. Maraming posibleng paliwanag, pero may isang bagay na hindi ko pwedeng ikaila. Yung unang araw na pumasok ako roon, akala ko may ibang taong nasa 4th cubicle. Narinig ko ang lock. Nakita kong bumukas ang pinto ng bahagya. At ilang minuto akong naghintay dahil akala ko ay may lalabas.
Pero nang buksan ko iyon, walang tao. At ang mas nakakabahala ay noong sumunod na mga linggo, may mga pagkakataong naririnig ko ulit ang parehong tunog kahit walang gumagamit ng restroom na yon. At hanggang ngayon kapag may napupuntahan akong lumang building at naririnig ko ang tunog ng isang pinto na naglalak mula sa loob, automatic akong napapalingon. Siguro dahil may mga lugar talagang ordinaryo lang sa araw. Pero kapag wala ng tao at tahimik na ang paligid, mapapansin mong may mga tunog na hindi mo pinansin noon. Mga yabag, mga pintong gumagalaw, mga ilaw na kumikislap, at minsan ang simpleng tunog ng lock na nag-click. Ang problema, kapag mag-isa ka at wala kang ibang marinig, hindi mo na alam kung alin doon ang normal at alin ang hindi. At sa loob ng maraming taon mula nang mangyari yun, may isang tanong pa rin akong hindi masagot-sagot. Kung talagang walang tao sa 4th cubicle noong araw na yon, sino ang nag-lock ng pinto? Hanggang dito na nga lang po at maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nag-enjoy ang lahat at kinalabutan rin kayo sa kwentong ibinahagi natin ngayong gabi. At kung meron kayong mga kwentong gustong ibahagi ay maaari nyo itong isend sa ating official email na ang mangilawtales2026@gmail.com. Ito ang Mangilaw Tales. Maraming salamat at hanggang sa muli.